ako hangyoon si Pastor para opening prayer. Then human si Bong na dayon. Then sa dayong sharing, pag human sharing, pasalamat and prayer request di ay. Then human song, then human closing prayer. Ako gihangyo si she, ha? So opening prayer si Pastor pero mag-share sa ako og koan kanta. Bisaya ni siya. Madunggan ba? Ay, sorry. Ang tanan o Diyos kami lamang ang sa buhay nawawala katapusan Diyos ang tutulog mo. Oh, good morning. Ang puso'y ang tanan o Diyos kami lamang ikaw kung sagot na nawawala katapusan Diyos ang tutulog mo. Diyos ay lumayan sa tanan Standay bunod simbahan ang pagtulugman ginamagyan ko kanino Inabuhay ko, Diyos, kami mula na ang anak o Diyos kami mula Ikaw tulong sa gugma nawala'y katapusan Tulong ka sa likod ko ang hagmanin O Diyos may gumawin sa tanan Tapos kami ay gumawa simbahan o halala ang tanan kong gugma ginatugyan ko kanimo ang tinabuhay ko, Diyos, kanino lamang. Ang Diyos, mahigit na sa tanan. Tapos kang dahilan sa dahon halaman. Ang tanan kong gugma ginatugyan ko kanimo Tinabuhay ko, Diyos, kanino lamang. Mahigit sa tanan. Tapos kang dahilan simbahan mo halala. Ang tanan ko inatugyan ko kanino ang sinabuhi ko Diyos kanino lamang ang sinabuhi ko Diyos kanino lamang ang sinabuhi ko Diyos kanino lamang. Okay, atong ito ko atong mga ulo. Daghang salamat, Amahan. Yun, gihatag nimo kanamo, Lord, for the first year of year 2022 na nagtigom kami karon, magpabita na isang balaan nga pulo. Yes, Lord. Ang una og kasing-kasing, Lord.
Kay ikaw amahan, takos na mo nga daygon nga mayaon kay ikaw Dios ug magagahom sa tanan. Naghimo sa langit ug sa yuta ug kami imong hinimo Ginoo. Yes. Alam mo sa magimaya kanimo Lord. Tinuod kay Ginoo. Ang tanan ng amo tanang gugma Ginoo gihalat namo kanimo. Yes. Ang tanang gugma pud kanamo paghalat sa imong bugtong anak sa Ginoong Hesus na makahatag namo og kaluwasan og kinabuhi nga walay katapusan. Siya ang among Ginoo. Siya ang among bugtong mangluluwas Ginoo. Salamat Amen. Sa kaluwasan gipaambit kanamo nimo kanamo pinaingi mo sa nga bugtong namo Ginoo pangluluwas. Lord himo Lord among pa nagtigom karon kay bungahan ng imong balang espiritu maglihok sa matapusan namo kasing-kasing ug una-una Ginoo nga apri ka namo Lord na makita namo ikaw ang imong grasya ug pinaagi sa imong mga sa imong pulong Ginoo nga naghatag og saad ka namo Ginoo. Saad sa protection, saad sa provision, saad sa comfort Ginoo, all things that will happen in life. Ikaw rin ang nakabalo Ginoo, ginatugyan namo kanimo Lord. Before kami nagsugod og nag-discuss kami Lord, si Sheila or God, the uncertainty of life. Nung ano sa kami kuhaon, wala jud kami kabalo Ginoo. Busa ginahalad namo ang at matuon gayud kanimo Lord ay mong pulong karon nga among pag-aambitan. Mahiusa kami sa imong balaang espiritu. Diha kanimo lang. Ini among gipangamuyo sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. 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 Okay, ikaw na pang. Ako na. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Good evening sa tanan. Thank you, B.A. Ano ako sa kuwan? Ika-third na ako nga pag-share sa pulong sa Ginoo. I-review lang nato. Katong una, klaro na ba akong boses? Oo. Kung una na akong lesson is we talk about the Word of God. Nakatuna na ito nga ang pulong sa Diyos is the heart of God in a written form. Mo na siya yung pinaka-core nga kuhan sa message. The Bible itself is the heart of God in a written form. Sa ikaduha na ito nga lesson, take up na ito dito ang Diyos, no? God itself. We learn that ang Diyos is all-powerful. Siya yun ang pinakagamhanan sa tanan. He is everywhere. Siya, bisan asa, no? Dito makahide sa iya. Whether we go under or we go up, lagin siya. He is all-knowing. No? Siya maalam sa tanan. So, muna nga tatlo niya ka characteristic ba ito tawag ana. But knowing the three characteristics of God is not enough. No? You will be put in danger kung kana lang tatlo imong hibaw sa Ginoo. We should also know na ang nature sa Ginoo is nasa nature of love. No man gani na nga ang uban mo ingon nga sa ilo naman jud kas Ginoo kay ang Ginoo is love, ang Dios is love. So gayon na nga mga konsepto. The other thing is God is holy. O balaan ang Dios. Mauna nga sa dihang nakasala ang tao, God is faced with a problem because sa nature niya nga gihigugma niya ang tao, pero ang nature po niya nga balaan siya, somebody na nakasala should be punished. So mo to nga digawas ang third alternative sa Ginoo, which is being wise. The Word itself became flesh, no, in the person of our Lord Jesus Christ. Ano man, kaya sa una, kung makasala ang tao, kuha naman siyang hayop, pinaka-the best nga hayop, iyahang katayon, o ipaula ang dugo, offer it for the remission of sins.
Kaya lang, paulit-ulit siya. Makasala ang tao this year, next year, tao this year, tapos katay na po, makasala. So, paulit-ulit. So, God decided nga kuan, once and for all, for the salvation of mankind. So, nanaog yun siya gikan sa langit, nagpakatao, nahimong flesh, o gihimo siyang sacrificial para sa atoa. So, kung kinsa itong mutuo kaniya, maluwas, motoy ano sa atoang Dios, no? O na-discuss po nato nga seeing the unseen God, o paano man nato na kuan kanang makita nga ang Dios di man gyud na makita. So we feel na dunay Dios tungod kay sa iyang creation, no? Kinsa may makabuhat og kalibutan, kinsa may makabuhat anang mga flowers nga imagine mo with different colors, different scent, so many more, daghan pa jud kayo ng mga wonders na dili ma-explain sa tao. So that itself cries out nga there is a supreme creator of all, no? So another thing, how do we see the unseen God is through His words. Ang nakapatik diha sa balaan na kasulatan, no? Diha gisulod ang kasing-kasing sa Dios. Muna ganang ang ingon, the Word of God is the heart of God in the written form. So dito nato na ila kung bisa ang Dios, kung unsa pod ang iyahang gusto sa atoa na mahitabo. O third, ang Dios ni manifest sa persona ni Lord Jesus Christ, no? So nailhan nato nga ang Dios through the person of His Son, no? Kaya kinaingon dito sa kuan sa 2 Corinthians 4:6, for God who said, let light shine out of darkness, is the one who shined in our hearts to give us the light of the glorious knowledge of God in the face of Christ. Dito nag-end ang ato ang second lesson, no? Karon, we go to the third lesson, and also my last just to give others a chance also to share. So we will be taking up origins, the origins of man, or so from the beginning. And we will be talking also here of the enemy of God. Kung ang enemy of God, enemy po na sa katawhan sa Dios. So since kita katawhan man ta sa Dios, He will be our best enemy also. So or even in the real life, it is good to know our enemy. Nga naman, we need to know his strength and we need to know his weakness para ma-avoid na to siya, no? O para mapildi na to siya. Okay, just like sa boxing, si Pacquiao, yan po nag-studyhan yung mga kalaban. So this time, we will study the enemy of God. Kung iatangan ta niya dito sa kanto, dire tas bigas nga kanto mo agi. So para kaiwas ta sa iyaha. Pero kung dili na kita kaiwas sa iyaha, then we will be forced to fight back, no? So para ato adjud siya nga mapugnan nga dili gud ta niya makumbinsi o dili gud ta niya mapildi. So mo ni ang purpose ani nga lesson. Okay? Nakita ninyo diha ang kuan, ang origin from the book of Genesis. Dito man gi-create yun ang first man. So the Bible declares that the beginning point of mankind is God Himself. No? Sa pinaka sugod yun is God Himself because He is the Creator. No? Kung basahon na to ang Genesis chapter 1 verse 26 to 27, nagaingon din nga then God said, let us make humankind in our image, after our likeness, so they may rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the cattle and all over the earth,
all over the creatures that move on earth. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So, we think about the implication of this for a moment. Mankind, wala siya mamugna by accident. God intentionally made human. No? Wala siya made by accidents of a chance of mutation. No? But was created according to a plan in the mind of God. Pasabot ani nga, everything about mankind, gidesign yun with God as its focus. Ulit-ulit gani diri nakaingon istorya na magani diri nga let us make mankind of our image. Pakabot pa jud sa verse 27 giulit na pod. God created mankind in His own image. In the image He created them, male and female He created them. So pila ka buok created word ani nga gi 1 2 3 sa single verse lang tatlo ka buok created. So gi-emphasize gyud, super emphasize gyud nga God created man out of His own plan, no? So the focal point of man, of human life, is described in Romans chapter 11 verse 36. God as the focus. Okay. Which states that from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever and ever. Sa ato mga pinulungan, from Him, gikan kaniya. Through Him, pinaagi kaniya. Pinaagi kaniya. O to Him, pangadto kaniya. So, ibig sabihin, God is the focus of everything na sa human life. So, muna yung ginagawa nga, dili kita makalingkawas. Murag, kumbaga sa kuan, sa target pa, 0-0 yun na. From Him, lusot kaniya, o pangadto pagid kaniya. So that is the, muna ito ang pinaka-main verse karon na ito ang tukion. God as the focus, no? Kung ginatawag na ito, kumitag God as the focus or the life of human should be God-centered. Muna pinaka-aim na ito ng mga Kristiyanos. No? Tanan na ito is God-centered sa atong family. Kung doon ay Diyos at taliwala, maayo atong panginabuhi. No? Sa pagpanarbaho na ito, kung na ang Diyos atong taliwala, maayo atong panginabuhi. So tanan naka-centered dito sa kuan sa Dios. Okay. God-centered life is expressed in 3 levels, no? As discussed, as pointed out in Romans 11:36. Unsa man ni? From Him, gikan kaniya. Oh. Ang source sa ato ang kinabuhi nakadesinyo guni, you know, to be God Himself. Tungod kay ngano man, God is the source of our life. So tanan nato nga kinabuhi ikuha nato gikan kaniya, no? Atong kalipay, atong gugma, atong kalinaw, ato ang pusok. So unay primero gikan kaniya, no? Ang God-centered life is expressed in 3 levels. Kung sa isunod, through Him. Okay? Ang atong kinabuhi is enabled, no, ang pagpagana sa atong kinabuhi was designed to be God Himself. Ano man, tungkol kay He is the power through which we live a life pleasing to Him. Kanan nga, ato nga makabuhaton, dapat nang naka-anchor yun sa paghimaya o pag-please atong Ginoo. It should be that way, no? Dili nga kanang ato ang kaugalingon atong serbihan or we please ourselves, but it should be nga ato ang mga buhat is pleasing to the Lord. Kaya kung ingon ana siya, kung ang ana gyud ato ang mentality, layo na ta kayo makasala. No? Kung wala matempta o butang,
usahay kanang mayon ta nga indot man ang kutsiha we. Muguna ako weakness usahay mangarap ganito nga magmuni-muni nga. Pero usahay malintan ako magayon sa Ginoo. Mag-iyon na ako nga ilan na akong tinigom ron. Ilan na ganitong tinigom by kuan, nga by year yun ani dapat makuha na nako na siya pero usahay makaunaw na ko nga dili day tama no mananghid sa ta sa Ginoo all our desires, our pleasures o unsa man nato mga pangarap sa kinabuhi should go through our God no wa may posible sa Ginoo tanan iya maginangaihatag. Just like kanang usahay masakit ta. No. Dayon netag mangayo sa doktor o kanang prescription. Nga basig pwede ra mo din na ipangayo sa Ginoo nga Lord ayo ako. Pero usahay mo adto dayon tagkuan, adto dayon ta og doktor o pagay ta kaampo sa tong sakit. So usahay makonsensya ta ako particularly. Pero salamat sa Dios kay usahay ma-remind ra man puta pinagi sa iyang pulong. Basahon na lang nato ang Romans 11:36, mabalik ra punta sa focus. Okay, ang third, to Him. Ang tanan nato nga mga pangandoy sa kinabuhi, mga goal naka-design gihapon to be God Himself, no? Tanan nato nga mga pangandoy sa like what I've said nga nangarap ko magkaroon og kutsi nga gwapo. At kinahanglan gyud nato ipananhid sa Ginoo at mag-glorify gyud ang Ginoo, no? Kaya sarili ra po nato atong consideration ang nangabutan, medyo na-miss nato ang point. No? So, it should be for the glory of God. So, tanan nga motivation nga nag-drive nato ana, kinahanglan naka-anchor gyud para sa Dios. Okay. So, this was how God intended mankind to live. No? God-centered gyud atong kinabuhi. In a state where life is centered in God. But for this to happen, ang Diyos nag-create sa mankind with a very special quality, no? A quality that Bible calls the image of God. Munang God created in His own image. Nga naman sa iyang image, nga dili man image sa angel or any image. Nga nung sa iyaha man yun, because He created man special. No, doon na yun siya special nga katuyuan ang Diyos para sa tao. Okay? What was the plan of God? Okay, what was the plan of God in mind when He created Adam and Eve? Unsa kay plano sa Diyos, no? Okay? We find the clue in Genesis 1:26-27, no? Nag-ingon dito. Then God said, let us make people in our image. Tama siguro nito. Wala na ako maputang. Okay. God said, let us make people in our image to be like ourselves. They will be masters over all life, the fish in the sea, the birds in the sky, and all the livestock, wild animals, and small animals. So God created people in His own image. God patterned them after Himself. Male and female, He created them. So, ang Diyos, gi-pattern niya ang tao after Himself. No? That they would be like Him. Ang purpose for creating us in His own image was so that God could walk with us. Tama man tuon no kay og kuan kung ka-life size na to ang Diyos, pwede siya mulakaw sa tuwa, sabay, no? He could talk with us, no? Given the same mouth, the same language, and so that we could have a very close relationship with God. So, mo gina yung purpose nga, gusto siya intimate relationship with man. No, na siya may istorya, na siya maka-commune. So, muna ikuan. And in fact, God put man in a very special Garden of Eden. No? Dito, wala gyud sakit ang mga tao. Ang tanan provided na. No?
So nindot ipuyo sa Garden of Eden. Dios nagabutang sa una nga tao ug una nga babae sa Garden of Eden, no? But there was also something in the garden. So dunay lain nga lumulupyo dito. Something ginatawag kini dark and sinister that will alter the course of human history. Okay? Na ay kuan murag halas ang kuan niya kanang pag-describe. So if we read Genesis chapter 3 verse 1, nagaingon diha nga, now the serpent was shrewder than any of the wild animals that the Lord God has made. He said to the woman, is it really true that God said you must not eat from any tree of the orchard? So tanawa ra, siya daw ang pinaka kuan kanang murag mangingilad ba or kuan pinaka shrewd sa tanan nga mga wild animals nga gibuhat sa Dios. And in fact, kani nga statement gani nga, is it really true that God said you must not eat? Murag gidudahan niya ang pulong sa Dios, no? Wala siya mangingon nga directly sa babae nga kuan kanang ayog tuo ana kay dili na tama. Iya siya gikumbinsi ba ka para muo ang tubag sa babae o dili or ni Eve. So ano siya kanang marukoy kayo ba nang sa total terminology minaro gyud kayo nga approach, no? Wala siya muditsog ingon nga tuo ana kay gikumbinsi na nga tinuod ka. Hilom kayong mo atake, no? Oh. Hilom ra kayo mo atake. Ikaw, murag kuan ba, marites style ba? Kanang tawag ganong marites? Murag ginapasakay ra ka. Dili siya mo mahimong culprit. Kaya ikaw naman ang naghatag og statement, mo ka nga, dili. O, so sa imo karon nang galing. So iya kang gipasakay og kuan nga tinuod. So ang tubag nimo yes or no, that matters a lot. Marukoy kayo si Satan. Okay. The identity of the snake is disclosed in Revelations chapter 12 verse 9, no? As the ancient serpent called the devil. So that the huge dragon, the ancient serpent, the one called the devil and Satan, who deceives the whole world, was thrown down on earth and his angels along. So muna definition ato nga serpent. Okay. So, Satan, who leads the whole world astray. No? Satan took on the guise of a garden creature in order to lure man away from God. So before we look at what happened to Eden, let's look first at the origin of Satan himself. So ato na ning istadihan karon asa ba gyud nang galing si Satan? Asa ba ni siya sa liki nga kawayan ba ni siya ni lusot or unsa ba gyud iyang origin? Okay? Before God made man. So sa dihang wala pa ang tao, doon na yung mga kuan kanang spirit beings nga ginabuhat ang Dios. So he created a class of spirit beings called angels. So niuna da niya og mo nang niyo nga let us make man in our own image. Nganong us? Wala man moingon nga I will make man in my own image. Nganong na may us? Doon kay doon na siya kauban sa pagbuhat og tawo. No? Ang isa pud anang as nga definition is si Jesus Christ kuyog na pud niya as word. Pero appeal sa as katong angels kay niyon man diri nga before God made man nauna pa ang mga angels. So ibig sabihin murag saksi ang mga angels sa pag-create sa man together with God. Okay? So their purpose according to our source, the purpose of mga angels is to serve and fulfill God's will, no? And to bring worship before God's throne. One of these angels was of a higher order. Okay. Okay. One of these angels was of a higher order. His name in Hebrew is Halel. Sa Hebrew, Halel, or means morning star. In Latin,
the name is rendered Lucifer or light bearer. Okay? So, balik ta, before the creation of mankind, doon na yung mga spirit beings called the angels. According to Revelations 5:11 to 12, then I looked and heard the voice of many angels in a circle around the throne, as well as the living creatures and the elders. Their numbers was 10,000 times 10,000, 1,000 times thousands. All of them were singing in a loud voice, "Worthy is the Lamb who was killed to receive the power and wealth and wisdom and might and honor and glory and praise." So doon na yung mga kuan, di create all with the purpose is to serve and worship God. So isa sa mga angels, taas ang position, ang gitawag nila sa Hebrew, Hallel, or the morning star. Very, very nice kuan kanang AKA, no? Also known as morning star. Or sa Latin, Lucifer. So ang word ay nga Lucifer, dili yun na siya, kung wala lang ta siya makasala, nindot yun ang word nga Lucifer. Kaya meaning na light bearer. No? So, nagdala sa kahayag. Okay? So, okay. Morning star, light bearer. Kung mabasa ta og text sa Ezekiel chapter 28 verse 12 to 19, taas niya, pero ako lang kung ano. Istorya ni sa King of Tyrus or King of Tyre, no? Nga gipananglitan ang atong king niya sa nahitabo sa kay Satan, no? So according to Ezekiel, "Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyre, and say unto him, Thus said the Lord, Thou sealest up the sum, full of wisdom and perfect in beauty. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and diamond, and the beryl, onyx, jasper, and sapphire, and emerald, carbuncle, and gold. The workmanship of thy tabrets and their pipes was prepared in the day that was created." So nag-refer din siya kay Satan, no? Yun nga, Satan was created in perfect beauty, full of wisdom. So wala na di pangitaon sa iya, no? Maalam o guwapo kaayo siya, no? Perfect in beauty. Ginaadornuhan siya sa tanan nga mga precious stones sa Garden of Eden. Pila ni ka stones? Sardius, top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So tanan nga mga precious stones na sa iya, and the workmanship of the tabrets of thy pipes. Kaning kuan tabrets and pipes, kung i-describe ni sa ako ang reference as musical instruments na kuno ni siya, no? Ako na i-discuss later. Was prepared in your time, and thou cast was created. Padayon ta, "Thou art anointed cherub that covers. I have set thee so was upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of stones of fire. Thou was perfect in thy ways from the day that thou was created, till iniquity was found in thee." So perfect kayo siya till the day nga nakasala siya. "By the multitudes of the merchandise they have filled the midst of your violence, and thou hast sinned. Therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy you, O covering cherub from the midst of stone of fire." Sa 17, "Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, and they may behold thee. Thou hast defiled the sanctuaries by the multitudes of thy iniquities, by the iniquity of thy traffic. Therefore will I bring forth a fire from the midst of thee. It shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth. The sight of them, of all of them that behold thee, all they that know thee among people shall be astonished at thee. Thou shalt be terror, and never shalt thou be anymore." So,
The prophetic message is in fact directed toward the human being, no? Katong king of Tyre. The human king had been taken on characteristics of the real power behind the throne, Satan. So the prophet's message has two-pronged, no? His words are directed first to the human king and secondly to Satan himself. Kay ni-fit in man yun ang word ni Ezekiel sa kan Satan po, no? Which is, at first, he was created perfect in beauty and perfect in wisdom. Yeah. Napod siya mga positions nga gihold during that time. So let's take a look at what this verse reveals about the spiritual power behind the throne of Tyre. Sa verse 12, naingon dito, he's the model of perfection, perfect in beauty. Okay? Muna yung mga characters nga gihatag kay Lucifer or light bearer sa una pang panahon. He's full of wisdom, according to verse 12. Perfect in beauty, o created blameless, adorned with precious stones. Atong nabasa, 10 stones no siya nga precious stones. Anointed as guardian cherub in verse 9. Kanang cherub, nakabantay mo atong katong box of covenant. Natoy gi-carve dito nga duha ka buok cherub nga gaana, oh. Meaning guna siya, kanang cherub is the closest kanang closest murag companion of God nga gi-allow mo siya mo guard ato nga i-allow siya nga mugard ato nga covenant box. So, he is anointed as the guardian cherub. Ibig sabihin, dili basta-basta ang position nga gihatag ni Lucifer sa Dios. No? And created with inlaid tabrets and pipes. Atong mga musical instruments. Okay. He walked among the fiery stones. So, muna yung mga muna yung mga characteristic ni Satan. Okay, Satan was not created evil, no? Kung tan-awon nimo sa verse 12, 13, 14, 15, dili man gyud siya evil. Kung balikan nato tong verse. Dali lang ha. Asa siya kuha na pandol. With the multitude. Sa 15, thou was perfect in thy ways from the day that thou was created till iniquity was found in thee. So sa verse 16 o 15, dito siya nakuan. So ang verse 12 hangtod ang 14 nag-describe yun sa perfect nga position o perfect nga pagka-create yun ni Lucifer. Okay. Everything about Satan was designed to reflect God's own glory. Perfect in beauty, full of wisdom. So halos naa na sa iya ang tanan. Okay? So Ezekiel chapter 28 verse 13 to 14 provides some hints as to its original function and responsibility in heaven. Okay? He is anointed as the guardian cherub. He is created with inlaid tabrets, and he walked among the fiery stones. From these and other verses, certain characteristics of Lucifer become apparent. No? What is his original position? Lucifer is described as a covering cherub. No, akong gi-discuss ganiya nga cherubim are special angelic beings nga nagagard or cover the throne of God. Sa gi-mention nato katong box of covenant, no? In Exodus 25 verse 18 to 22, ang Dios nag-instruct ang Moses to make 2 gold cherubims to be mounted on the ark of covenant, positioned to cover the ark's mercy seat, wing tip to tip, as an earthly picture of the order found in heaven. This meant that Lucifer had the closest position of any angelic being to the throne of God. Taas kay siya position. O taas po ang paglantaw sa Diyos sa iyaha. The very center of God's majesty and authority.
So, his face beheld the full glory of God. Sa una, wala gyud basta-basta nga makaharong og tan-aw sa itsura sa Dios. Mamatay gyud siya, no, sa mga human beings, no. In fact, sa kuan gani sa katong sa tent gani nga kung maghalad gani ang mga pari sa una hiktan sila sa ilang hawak kay og makigharong sila dito sa tent nga naa ang Dios nya na sila makadala-dala ng mga kuan gud mga sin basi dito sila mamatay dili na ma-recover ang pari birahon na lang to pari birahon na lang siya so dili basta-basta makaharong sa presence sa Dios sa una pero since si Lucifer nahimo siya nga kanang murag guardian kaya niyang muharong sa face sa Dios so pinalahi yun ang function ni Lucifer okay. So, the description of Lucifer walking among the fiery stones also supports this. The fiery stones represent the brightness of God's glory. Okay? So, in Daniel chapter 7, verse 9 to 10, describes as the throne as the flaming with fire, as its wheels were all ablaze. The river of fire was flowing, coming out from before God. Okay? So Lucifer was a creature who lived in the fire of God's glory. So, nasa yung original position ato na na-discuss, ang iyahang kuan, unsa iyang function. A clue to Lucifer's specific responsibility before the throne will be found in the last portion of Ezekiel, no? Chapter 13. The Hebrew words used in this passage translated the tabrets and pipes by King James Version means tabret. Ang tabret daw is a drum. Tabret, timbrel, an instrument of joy that may have taken its name from the sound of its Hebrew name tof. Ang pipe is a pipe bored through, likely to refer to a musical instrument. So, unsay bot ipasabot ani? It would appear that music was especially created within Lucifer. So, murag kuan siya kanang membro siya sa music team, no? With a special instrument pag yun nagihatag sa iya pipes and tabret. And his close position to God's throne indicates that he may have led the angelic host in worship before their creator. Posible, kay taas man siya position. So, kuan siya, masig worship leader siya. If this is the case, it is no wonder that music is such a powerful weapon in Satan's hands. Kabantay mo, ang music. Na din na ang kuan kanang mga satanic. Pero na mga satanic na obvious na gyud kaayo katong kay kuan katong kay Freddie Mercury ba sa nang kuan nga naghisgot og Beelzebub katong Beelzebub for the sun for me naghisgot og mga ingonana nga mga kuan so ibig sabihin kaning music delikado din and even in our kuan in our congregational worship, usahay, kanang dili na gud mahimaya ang Dios. No, nana diha ang kanang self na pod. Kanang imbis nga mahimaya ang Dios, Satan will play a role, no? Kanang ang pangarap mo ni Satan, mahimo man siyang Dios. So nadi na ang self-deification. So mag-careful gyud ta nang kanang mag-praise and worship. Usa man is ang mga discussion po ni Dimes nga usahay sa praise and worship, makarried away ka. Not with the song, not with God, pero makarried away ka sa song leader. So, delikado. Siguro si Pastor nanay ika-comment later on. Para basta delikado ang music yun, no? Kung ang purpose lang sa music is to glorify God, that should be it. That's absolute. Pero kung usahay, magat-carried ka sa music itself, I think there's something in it nga related kay Satan.
No? Naaman siya something nga lure sa imuha instead kay God. Mapaingon na ka sa music. Music worship na noon siya. Dili na siya worship of God. So, separate discussion lang tayo. So, if this is the case, it is no wonder that music is such a powerful weapon in Satan's hands. Music has been built into man as well, as part of his capacity to worship God. And Satan seeks to draw at worship to himself. Tanawa na ha? I-draw niya ang kuhan. Imbis ma-worship ka sa Diyos, dito na ka maka-worship sa music. Another indication of Lucifer's ministry of worship is found in Ezekiel's description as resplendent cherub being adorned with precious stones. Okay, 9 stones are mentioned. 10 man ako nabilang. But in Septuagint, atong ancient Greek version of the Old Testament, there are 12 stones are listed. And these stones correspond exactly to the 12 stones that adorn the high priest's garment, possibly indicating a priestly function in the worship of praise. So, taas kay position no, na dito ikuan nga, posible nga si Lucifer, kanang ano siya, worship leader, o praise leader po siya. Okay. So, na-take up na nato ang iyang original position, iyang original function, unsa po ang iyang original glory. So, tulo ni siya. Okay. That Lucifer was glorious. There is no question about it. Glorious din siya. Several times the Bible makes a special mention of his beauty, splendor, and perfection in form. He was equipped with all the intelligence, wisdom, and appreciation of beauty needed to help him fulfill his responsibility as a covering cherub. He observed and reflected the very glory of God. He stood close to the heartbeat of God. Murag, ano siya ba? Murag bata-bata yun siya sa Diyos, no? Murag close-in security yun siya. Kung imong ano, tanawan sa human comparison. Then sin was found in him. When Lucifer fell from his position, he took with him all the inner attributes of God that created him within him, but with a distorted form. So, musay bot ipasabot ani. Sa dihang na fall siya, tungod kay nakasala siya, dala-dala pagyapon niya ang iyang pagkagwapo. Dala-dala pagyapon niya ang iyang wisdom. Dala-dala pagyapon niya ang almost perfect in everything. No? Pero, distorted na. Ano man, his beauty remains. Ang iyang kaanyag, ang kagwapo remains, but is now warped with pride. Ang physical nga beauty, makita mag yun nato na. Muna usahay, makuanta ba, magkamali ta kay murag ang covering maayo kayo, pero ang intention niya dili maayo. Muna delikado. Naalagyan po niyang beauty, pero naanay pride. Delikado. Delikado ng mga gwapa di ay. Kanang tama-tama ra. Okay. Mayra pong dili ni gwapa. His wisdom remains. His wisdom remains, but is now corrupted with violence. Bright siya, pero tanawa ng mga kuhan, kanang mga bad nga kuhan. Dili dito siya makakita. A pride, dili makita. There's beauty, but there's pride. Ang wisdom, mahalatam na nimo kaysa pag-istorya pa lang daan, adyo wisdom. Pero sikretong kuan na aday violence nga motibo. So ana si Satan. Ironically, it is Lucifer's original position nga function and glory that now make it impossible for him to ever repent, no? And be reconciled with God. Sa ingon diri nga imposible na daw kuno nga ma-reconcile ang relasyon sa kuan kay Lucifer o kay God. Ngano man, itagaan mo siya og kanang very distinct o very high position sa Dios. Tanan nga pabor na sa iyaha, and yet he betrayed God. So paano pa man na ma-reconcile? So, dasi sa akong reference, I don't know kung napailain nga reference, malabo na daw ko na ma-reconcile ang relationship ni Lucifer o kay God. Because he has given a very high position. He's given all the favors.
And yet, yung yung gibuhat. No? How can an angelic being so close to God rebel, then later change his mind? So, unlike Adam's original disobedience, iba man kay Adam, no? Lucifer's rebellion was made in full knowledge of God's nature. Kabalog yun siya nga usa ang nature sa Dios. Tanan walay sikreto sa Dios nga usa kabalog, no? Ang glory sa Dios unsa, and the consequence of his act. Kabalo siya, no? So, in demarcating the limits of God's grace. Okay. Hebrews 6:4-6 also describes Lucifer's irreversible rebellion. Okay, nadire sa Hebrews 6:46 describes Lucifer's irreversible rebellion. It is impossible for those who have once been enlightened. Surely enlightened, magiging si Lucifer, who have tasted the heavenly gift. Nakataste po ni siya ani. In fact, he enjoyed it being the pinasahi yung angel. Who have shared in the Holy Spirit. Pasado gyapon share gyapon na siya ang Holy Spirit. Who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age. If they fall away, to be brought back to repentance because of their loss, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace. So mura daw kuno gi-crucify lang gyapon nimo kusog ang Dios. Giulit nimo ang same nga nangyari sa Dios. Kung sakali man na dunay pagpakisig uli mo nang giingon nga ang act ni Lucifer is irreversible rebellion. So delikado din, no? Kung we apply it to ourselves as human, murag delikado po kung kani nga verse basahon nimo, kung nahibalo na day ka sa kamatuoran, no? Okay lang unta kung wala ka kahibalo sa kamatuoran. Sa Iglesia ni Cristo pa ko doon na sila pananglitan ani kanang moingon ka nga nakabalo na kas kamatuoran ni balik ka mura na kuno ka nang iro ba? Iro gisuka niya. Mo man karakteristik sa iro, isuka niya. Paghuman niya na pong kaunon ayang gisuka. Murag pangit kayong kanuno, murag luod. Nakapalihapon na bantanan, luod. So iuna na ang pananglitan ani kabalo na ka, na-enlightened na ka, nakatilaw na ka sa heavenly gift, naka-experience na ka sa Holy Spirit, you have tasted the goodness of the Word of God sa iyang gahom. Pero nahulog pa dyan ka. Diri ko nahadlok. Ngunang, kung mga lagad ta sa Ginoo, mga lagad na lang yung tinudanay, kinandili lang 50-50 ba. Kay basig maigong taani sa gibuhat ni Satan. Delikado, tiyaw-tiyaw ang pagpangalagad sa Diyos. So, mura po rin ako. Sa ako, ara na, I don't know sa ilahin nga kuhan sa uban. Diri ko nahadlok. Once makailan na ta sa Diyos, dapat yun, kuhan na ginta, hinugtanay na ginta. Makasala mo tayo, makasala. Siguro wala tuyo, pero dapat yun, kanang mo-reconcile doon tayo sa Diyos. Mabalik ta sa itong mga senses. Delikado, mapariyota ni Satan. Okay? In fact, the lake of fire, which is generally known as hell, was originally not intended for man. Wala man din siya intended sa tao, but was prepared for the devil and his angels. So according to Matthew 25 verse 41. Basahon na to. Then he will say to those on his left, "Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for devil and his angels." So originally ang hell o ang impyerno dili design para sa tao, para dun siya sa devil o sa angels. Pero naapil na lang ta, no, tungod sa binuhatan sa ni Lucifer, no? Pero intentionally intended na sa devil and his angels. Okay. So the name devil is from Greek word meaning accuser or slanderer. So daga mga gipang-mention sa Biblia nga to describe this fallen angel. So ako lang i-browse lang na to ha. Okay. Accuser, according to Revelations, tempter, according to 1 Thessalonians, dragon in Revelations, the ancient serpent, according to 2 Corinthians,
deceiver of the whole world, Revelations. Beelzebub, the prince of demons, nani sa kuan sa kanta ni kuan ni Freddie Mercury. The god of this world, the prince of this world, Belial, the personification of wickedness. Abaddon, Apollyon, the destroyer, the evil one in John and 2 Thessalonians. Okay. No wonder for even Satan described himself as angel. Kuan man siya, like bearer man siya. So Satan's rebellion was based on what? Pride and conceit. Okay? So, according to Ezekiel, he said to me, "Do you see, Son of Man, is a trivial thing the house of Judah commits this abomination they are practicing. They have filled the land with violence and provoked me to anger still farther." No? So, full of pride and conceit and desire to deify himself. According to Isaiah, nangandoy gyud si Satan nga mamahimo siya nga God himself. Mulukso na lang tadiri sa kuan sa 14. I will climb up to the top of the clouds and I will make myself like the Most High. Nangandoy gyud siya. Gusto siya nga mamahimong Dios. Kaya siguro tan-aw niya second in command naman siya, murag taas naman yung position, pero na position siguro siya mahimong Dios. Okay? So when man rebelled God, he advertently identified himself with Satan's cause. No? Sa dihang nag-rebel ang tao, sa dihang gitintal, rebellion magitong gibuhat sa tao sa Eden, sa dihang nisupak nila ang balaod sa Dios. No? And came under Satan's tyranny. Man didn't just turn his back on God, he turned his face towards Satan. So at the same time, kaniyang Dios, ni-turn back siya sa Dios, ito siya niatubang kay Satan. Okay? So, according to Romans 5:12, so then just as sin entered the world through one man, and death through sin, so death spread to all the people because all have sinned. So, dihang nipasok ang kamatayon, no? Imbis taas unta ang kinabuhi or perpetual ang kinabuhi dito sa Eden, nipasok ang nisulod ang tawag ana ang sala, nipasok sa ang kamatayon. So, the basis of a human life should be, kung gingon, God-centered. From God, through God, and to God. Pero, wala na siya, no? Because of Satan, sin entered. Unsa naman nahitabo? From me, through me, and to me. Ako na. Ako na may matuman sa akong kinabuhi. No? Namutana ang kuan. Tinuod ba nga, dili ba ito'y pakaon? Tinuod siguro. O digitilawan. So iya na sarili, no? Salig naman siya sa ito. Wala naman sila masalig sa gingon sa Ginoo. Self-centeredness and self-justification. Delikado yun eh. So may definition sa sala. Kung ang kondisyon sa tao separated from God. Sala juga. No? Kaya ang sala is kuan man na relationship man na sa tao o sa Dios. So anything that happens na nag-mention of separation sa tao o sa Dios, sala na siya. No? Unsa pa? Falling short from the glory of God. Wala naman ka mutuman sa ginakuan sa Dios. So italikod na ka sa glory sa Ginoo. Italikod ka sa Dios, iatubang ka ka Satan. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and righteousness of people who suppress the truth by their unrighteousness. So ang silot sa Dios naagyod sa mga kuan, sa mga ungodly o mga unrighteous. No? Tungod ra po na sa ilahang mga binuhatan. So godlessness leading to wickedness. Wala na may control. Imbis ang balaod sa Dios mao tatoy control, out of control na. So, si Satan na ang nagmando sa ilang kinabuhi, nisulod na dito ang violence, wickedness, tanan nga magpakasala.
ingratitude leading to the darkening of the heart, no, according to Romans. Idolatry, no, swapping of God's glory to false glory. Immorality, no, giving over to shameful lust. Tanan nga mga kuan kagustuhan nila, hala sige pagusto. Godlessness leading to wickedness, inventive depravity, okay, being filled with every kind of wickedness, evil, greed, and the invent ways of doing evil. So, pero ang Dios wala mo give up, even though nahitabo ni siya, pero ang Dios wala mo give up. God intervened, no, sa human history. He did not give up because of man's godlessness and wickedness. Instead, He put into action a plan of salvation and restoration by sending Christ into the world. No? So you no longer look back into the origin of Adam's sin. Okay. Siya man ang hinungdan nga ang tao nakasala, no? But you look back into the point of origin in Christ Himself. No? For just as Adam, as in Adam, all died. So, kung ni Adam nagkaroon tag kamatayon, so also in Christ, all will be made alive. No? So, naana si Kristo sa itong kinabuhi, naghatag sab siya kanato og kinabuhi. So, Romans 5:19, for just as through the disobedience of the one man, many were constituted sinners. So, this refers to Adam. So, na nakasala siya sa iyang disobedience. So, many were constituted as sinners. So, also through the obedience of one man, si Christ, many will be constituted as righteous. So, see the difference between Adam and Christ. Si Adam nakasala, pero si pag-abot ni Jesus Christ, na-restore ang atong relationship sa Diyos. So, God has a plan of salvation and restoration. And the point of origin in Adam's son, wala na siya. No? What is new is the point of origin in Christ Himself. Okay. Sa 2 Corinthians, mabasa natin, gamay na lang ni Ford. So, from then on, we acknowledge no one from an outward human point of view, even though we have known Christ from such a human point of view, now we do not know Him in that way any longer. No? So diyan nakailatan ni Kristo sa iyang human point of view. So then if anyone is in Christ, he is a new creation. What is old has passed away. Look, what is new has come. Sa diyang naabot si Jesus Christ, ang atuang old self, wala na to. And the new has come, and the old has passed. Okay, nabag-o naman na itong kinabuhi. Sa terminology pa nato sa mga Christian, we are born again. No? So, because of Christ, our life is now from God, through God, and to God. No? Sa diyang naabot si Adam sa itong kinabuhi, nag-self, natay self-centeredness, natay self-deification, nahimo ng from me, through me, and to me. Karon naabot si Christ atong kinabuhi, nausob na. Our life is now restored from God, through God, and to God, which is God-centered. And we have been recreated in the image of God. Salamat sa inyong pagpaminaw, o salamat sa Dios. Naginaot ko nga ang pulong sa Dios unta makahatag kanato og dugang nga paglaom sa itong kinabuhi. Dili ta magpatintal kay Satan. Gitagaan ta og kanang mga pulong sa Dios para malikayan nato o mahibaw-an nato sa iyang mga weakness o sa iyang mga strength para maiwasan nato o mapadayon nato ang mga pagsimba o mga pag-worship nato sa atong Ginoo, sa atong buhi nga Dios. Thank you very much. Good evening. Okay. Salamat. Oh, very good. That's very good. Salamat sa imuhang pag-share, Bong, sa Brad. Thank you. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Okay, so
kuanta, discussion, or na ba mo i-share, na mo idugang, na mo i-comment, questions. Yung questions, ka na as pastor, mo answer. Pati kayo ako, ipadadaan ko blog. As pastor of Sibong, mo answer. Ipadadaan ko blog. Ako, gipadadaan ko na 10 minutes na lang. Sige. Kasi namoy mga akong nakuanan kanang music kanang music kanang kabantay na mo anang mapasko gani di ba about Christ magyud na no Christ magyud na nga kuan ang Pasko yang pagkatao pero ato ang mga kanta kay Santa Claus nothing wrong with Santa Claus kung tinuod na siya nga tao pero lang kay unfortunately murag gigamit siya no nga makawat ang glory sa Ginoo. Kinsa ang naa sa ato ang wall kung Pasko si Santa Claus dili na ang kuan nativity. Kanang usahay doon, kanang usahay, kanang natay kantahon then we clap our hands. Usahay, kung dili nyo ka conscious, makayaw ka nga basin naka-clap ko tungkol kay maayo ilang performance. Di ba dapat mo clap tungkol kay clap for the Lord? Murag ana god nga depende sa tuwan sa tao yun kanang ang iyang orientation ba. Basin maka-clap ko tungkol kay nindot kayo ilang performance. Should I clap for the glory of God? Ano nga medyo na ay siya kuan masig madala na sa itong emotion mga lami na kung kaayo ang pagka-perform sa music ang pag-conduct pag-ano mawala agad ang focus sa Diyos how they render it something like kuan depende rin sa kuan sa leading po siguro sa Diyos. Naalang ko'y question ba kay kuan manggodno ka ng sa to through him, to him, unsa to isa? Diba to him? Oo, kumingon ta nga. Oo, so kumingon ta nga to him, ang ato ang life goal is, kuan yun na siya ka ng, sa tong term, designed to be God, kuan ka ng, to be God himself, no? So, akong pangutanaan, naman usahay tayo mga prayers pa. Natay mga prayers nga, halimbawa, natay plano, kani ako aha ka ng question ba nga para malamdagan ko ako muna natay mga plano kunya kana atong plano wala nato na atuala ng self na plano no halimbawa mayong ko nga kanang ako ang negosyo inana so mayong ko sa Ginoo nga Lord kanang unta imong ipasucceed ning ako ang plano ana murag akong feeling na-realize ako kay basan ako sa Facebook murag ang nibutang sa ako ang una nga ang Ginoo naman ang nisunod sa plano aning nagpost ani murag inana ba no nagpost siya nga Lord unta ipasucceed nimo ako ang plano so naisip na ako nga si Lord na ang ni-adjust si Lord na ang nisunod sa iyahang plano tama ba na ingon ana anybody can kuan pwede mo enlighten sa ako anang kuan murag nalibog ko gamay ba pareho nas ko anday kana kung sakyanan ako na ano magikuan ng kanang sakyanan good dapat din siguro nga Lord tagay kong sakyanan para daghang makasakay paingong simbahan kaya kanang self na good nimo imong Lord tagay ko ng sakyanan kay murag lingkod magkanang sakyan pero sumpayan na nimo yung kang Lord tagay ko ng sakyanan kay para sa akong kaugalingon unya para pud kanang makapang pahits ko paingong simbahan pero valid siguro. Oo, bitaw. Kanang i-appeal ka na to ang purpose sa Ginoo God kanang dili na sa itong sarili kaya mahimo magod siya nga for your own lang God.
Oo. Nya ang Ginoo na ang mag-adjust sa ato ang plano or dapat mauna man gyud ang Ginoo. Ay wa ko kabalo kung giuna ba katong nag-post ato, giuna ba niya og sulti na sa Ginoo bago siya nag-post no. Pero sa ako ang nibutang dayon sa ako ang mind nga lang Ginoo na mag-adjust kung unsa ang iyahang plano. Ana. So muna ako ang question nga okay ra na. Okay ra na inana nato nga prayer. Basta si Sheila na ay gusto nakamute ka dahil si nakamute ka. Ang ako pong kuan ana say ba kanang muna giyon nga for everything you do it for the glory of God. Kay kana bang like nakibuhaton unsa man ni siya maka-glorify ba niya sa Ginoo? Ana ba? Manang like untay nakay plano untay you want to do business no? Para anang sa una ra gud ako ng plano nga mag-save me then later on magtukod yung apartment des Dumaguete. Mura bag long term plan or something. Pero kung ano man para na ay kay of course di ba magnegosyo ka kay para ka you will improve or you will have more money magyunalagmit no nga makaginansya ka then ngano mang gadahan pa yung kwarta or something untay gulang na ka para na to 60 na tahapit dayon klaro jud magulat na. Then instead mag-enjoy pa ka or sa magnegosyo na pug ka I don't know pero munang ang ano nato is does this glorify God? Muna lang na atong basis gani kay para dili ta ma-tempt to I know we want to of course we want to be live comfortably diba or something mo man gani atong humanly desires nga komportable ta ato mga anak or ato mga pamilya anak pero dili man yun na inaana yun kay I think for me kinahanglan glorify God yun ang una then service sa Ginoo di ba mag-serve ta sa Ginoo then kada mag-serve ta sa Ginoo dili man convenient sige di ba kay usahay mo there's sacrifice yun mura po na akong say kana ra for now. So para ko ang no kanang sa ani kinahanglan nga i-assess nimo imuhang plano no. Ang ako magong anuhan ana is kanang kung naay mabutang sa imo naa kay halimbawa na kay desire sa ako lang ni ha na ako'y desire ako man nag-iingon sa Ginoo nga Lord gusto ko yan ako ani Lord anak ka na mana pero naagyo ko mo ingon jud akong mind nga but your will be done ana gid na ikaw na bahala Lord kung ihatag nimo or dili kung dili salamat kung ana no. Pero kato nga abot nganong nabutang man sa ako ang mind nga nagbasa na actually dili na ko kaila ang nag-post ni kuan ra ba ni appear lang sa ako ang feed nga butang didto nga wala ang ano na ang Ginoo na ani. Pero anyway day salamat kaayo sa imuhang kuan tama ko siya nung ay mo add ko I will add to that kanang di ba sa Psalms man na nalagi sound nakadungog mo sa microphone siguro sa isa nato i-mute na lang og sound but anyway try na ko i-mute mo ha i-unmute ra ninyo pag mo istorya mo sige okay nawala na okay. But anyway, kanang kabahin sa kanang desires of your heart para sa Psalms 37 man na, di ba? Psalms 37:4, I think, di ba? Delight yourself in the Lord
and He will give you the desires of your heart. Kuan kay na siya nga verse, di ba? It's murag daghan. Muga ni usa sa mga favorite kay na akong verse sa una nga kalamian na no, mo delight with ko sa Ginoo. Kay para nga makuha na ko akong mga damgo. Di ba? Murag inana nga, but you have to delight still even nga dili nimo makuha tanan ng imong mga gihandom sa kinabuhi kay di ba tanan nato gihandom makuha nato. So ug dili na nimo makuha imong mga damgog, imong mga desires, di na de ka mo delight sa Ginoo. So even though mga kay naman tayo mga prayers nga it will not be answered right away, di ba? It can, di ba, ang mga atong mga prayers, it can be yun ang Ginoo, no, not yet, or yes, di ba? So kuan gyud kanang nga verse na misconception. Munang uban, they fall into sin or something, they fall, mawala ang ilang pagsalig sa Ginoo kay ilang man ang gikuan nga ngano bali na akong inampo, nag-faithful me, pero ngano wala man nga namuni nahitabo sa among kinabuhi na mga failures in life, frustration. But that's part of our kuan, di ba? Sa atong walk sa Ginoo na ay mga kasakit, mga kalipay. So that's my say pod about that verse. Go ahead. Puro naka-mute. Okay. Sige, thank you, Che. Sige, kinsay sunod. Basig na kay Dailos, Pastor. Basig na apod mo i-share or idugang. Okay. Madunggan ka na mo. O kuha na ko tong gisulti nimo Floor. Ang katong imong concern, akta makita to sa James chapter 4. So makita na to sa 13. Go to show nang usa na siya ka negosyante nga mayon siya nga moadto ko og karon o ugma moadto ko sa kasyudad magnegosyo ko para magkakwarta ko. So ang life nato na just like share ni Sheila sa to maka-gain jud ta, we want to invest and to gain something nga it could be nga atong mas stable atong finances ano siya. Pero nga ningon na Ginoo nga ningon diri si James siya, were you not not what shall be on the tomorrow? For what is life? What is your life? This even a vapor that appeared for a little time and then vanishes away. Isa ang wala ba kakabalo nga gahuna-huna ka ana, wala kakabalo kung sa imong kinabuhi nga pareho siya og yamog na pag-abot sa adlaw mawala na siya. Then pag-abot sa 15 siya, but they ought to say, maugid ni bagay na mong isulti, if the Lord will, we shall live and do this or do that. So tama to Flor kay ingon nimo. Kung kagubuton mo ni sa Ginoo, nakaihangyo to, nakaiplano pero kung kagubuton sa Ginoo, Lord, ihatag ko ni sa imo ha. Importante gyud na siya nga una gyud ang kabubot ang nakaiplano pero ihatag nimo sa Ginoo nga iyang kabubuton masunod. Kay in reference sa share ni Brother Bong sa tuwa, mao ba na baya na natabo ni Satan. Okay, mention ko lang itong kabaitan ni Sheila ganina, katong do it all for the glory of God. Ang reference anak niya is 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So naglalis man ko ni mga Christian church ka kaning pagkaon o kaning inom. Pero sa verse 13 sa 1 Corinthians chapter 10, kanang tentasyon, may tentasyon. Kung tentasyon ka, God is faithful and true nga salbahon ka niya. Pero sa paglalis na sa pagkaon o kining mainom, ningon na Ginoo, there's no issue about sa pagkaon inom. But basta, pag Romans 31, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. So simple gani siya nga presentation sa pagkaon kay may lalis. Kita usahay siguro butang nato in the context sa word of God. Usay hambugiro ta kay daghang tag pagkaon. Resources, material resources. Ningon kay natabo na siya kay pag-abot na verse 11, kaning kabanang kaning communion.
natabo na-emphasize na preparatory ang chapter 10 dito sa paingon sa communion. Kaya ang mga dato ra po nag-share sa pagkaon. Pero itong mga probid din lahatagan. Nasuko sa Apostle Paul. We as a body of Christ, kanang unsay kaunon sa tanan ug makakaon ang tanan. Gisulat siya as a warning to us. Kaya usay ana tong kinaiya. Limuta ug kinsa kita sa gihimo sa Ginoo. Nami ito pag-present ni Brother Bong sa tuwa. So, ang isang highlight nako kanang si Satan is walking in the fiery stone or the stone or another translation is stones of fire. So, gato huna-huna lang nami asa pag matubang di nako sa Ginoo, I be walking in the path of fiery stones. Lak jud kaay nga perting hayaga nga I cannot describe the Lord. The best of His presence. Kadang fire stone katuli, makita nato i-describe sa tuwa ni Kuan, ni Brother Bong. 10 ang ihap kay giapil niya ang gold. Pito, siyam rigid ka stone. Pero kana siyang siyam kato gipapilit na sa gold. Nagibutang na ani Kuan ni Lucifer. So, bali kung tanawon pa, we are perfectly created by the Lord to honor Him. Nami kasi kay Lucifer, wala pa siya mahimong Satan nga, nahimo siya wicked. Lucifer means the wicked one. Naagod siya sa tubangan sa Ginoo. Unya, beauty of perfection, makita na to, kanang katong i-describe ni Brother Bong sa mga types, pinakagwapo siya sa tingog, sa tanan nga cherubim. Sa tanan ng mga angels, sino pinakagwapo tanan? Perfect and beauty, pinakagwapo gitsura. Model of perfection, ang tanan na niya. Of all the creation na tanan niya. So makita mo ang fire stone, kung ingon tayo ikot na to ng stone represent Jesus Christ, He is the stone. Makita na to, bisan diha sa tubangan si Ginoo, nakita mismo ganin niya si Jesus Christ, but diha sa patong gibasa sa to ni Brother Bong, He dishonor God. And He wants to be like God. Mo nang grabe, nami ito pagkakuan nga, He wants to take the throne of God. He wants to be like God. Makita nato ningon siya, mao tong pagpintal na kay datong sa book of Genesis chapter 3. Ningon siya, if you will eat this food, you will not really die, but you will become like God. So atong kasing-kasing kung atong sa reflective data sa atong usay mura putag maka Dios nga Dios atong konsepto nga ako ni. So nagpasalamat kaniko kay nagpasalamat po ko na siya ko pag-share ni Brother Bong Toa. Kay katong nga text nga Book of Romans 36. Actually ang reference nako ato katong nag-share ko words sa katong haya mama ni Kuan. So katapusan nga gabi ang gi-share nako dito ang Romans chapter 12 verses 1 and 2. Pero gikuha nako nga reference nganong siyang therefore or I beseech you brethren or therefore I urge you brethren ningon si Apostle Paul kay may gikuhaan siya nga reference kana siya nga para gid sa Dios ang tanan, ang himaya dungog ug ang tanan gayud. So makita nako sa ako lang kato na pong gi-present ni Brother Bong sa tuwa katong chapter 5. Some of the scholars kanin siya mo ni siya the time nga kanang tawag rapture nga pagtipon kay od pagka 4 3 on 4 3 gyud 2 o 3 gi Hisgot and Church mo ni siya karon pagtigom gyud tanan sa mga anak sa Ginoo. All the child of God, katong gitawag niya. Nakita nimo, worthy is the Lamb who was slain. Makita nimo, mauna ni siya karon ang rapture, kay tungod nga, pagsimba sa kay Jesus Christ, nga, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Mauna ni siya karon nga, worthy is the Lamb, kini nga mga tao nagtigom karon, mauna siya ang gibayran nako sa akong dumili nga dugo. And that is the church. So, na-meet po siya, just like, bukuat lang ko in pieces. Ningon po si Brother Bong sa tuwa nga, karon nga dadawat na to si Ginoong Hesus, nga maoy atong kaluwasan karon. Mubalik ba ta sa kanhi na to nga kinaiya, nga makasasala? So, dili na jud. So, mo na siya nga,
ikuan ko to pod ang verse ganahan kay ni Sheila nga Psalm 37 verse 4, delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Unsa gisulod sa atong kasing-kasing? Ang ato bang nasulod sa kasing-kasing para paghimaya sa Ginoo? Meaning delight to honor God, to worship God. In all things, He will be highly honored as our God, as our provider, our comforter. Siya ba yun ang tanan sa atong kasing-kasing? Ito natay kanang atong pangutanan ni kuan ganina ni Flor nga. Gwapo bang may plano na may plano? Yes, gwapo din may plano. Pero ihatag nato sa Ginoo. Kay common gani sa mga reader sa Bible, ginakot ko na nila ang Jeremiah chapter 29 verse 11. Kanang, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Buta sabot mas taas ang plano sa Ginoo kaysa plano nato. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So ang planos nato, kung para sa plano sa Ginoo, mas dako siya kay wala siya gatan-aw lang sa atong ganahan nga matabo. Gitan-aw pag niya ang para maayo sa tuwa. Kay usay ang atong plano kanang ganahan lang nato. But the consequence of that, making that plan, wala mo kita kabalo kay wala man kakita ta sa ugma. Plans to give you hope and a future. Plans to give you hope and a future. Bisabot nga, ang ugma nakita sa Ginoo para sa imuha. Para sa akoa. So, lami siya, para sa akoa lang, Lon. In summary, Jude, nga na-amaze ko sa presentation nga, nami di ay kayo kung naata sa presensya sa Ginoo. Nabi di ay kung tanaw na itong ugma nga, we desire to be in His presence. Kaya makita no siya face to face, the beauty of the Lord. Makita nato si Lucifer, the beauty of perfection or the model of perfection. Siya ingon ana siya pero may limitation. Pero makita mo ang presensya sa Ginoo is more than that. You cannot describe Him in beauty. Kaya naatanan sa iya dili ka kasulti how beautiful, how good you are, how amazing you are. Sa iya nga tubangan, you just worship Him. Kaya dili nimo siya ma-describe. He is undescribable. Dili gyud nato ma-describe ang Ginoo. Ma-describe nato si Lucifer, may siyam siya ka stones, na ay gold sa iyaha. Pero ang Ginoo, you cannot describe Him kay una sulaw siya kaayo. Fire stones. So magwa, makita na to kung mga fire stones, tanang color dito ma-describe nimo. So makita na to ang kanana po nga makita mo ang kanabang presentation na po kanang priestly garment kanang gisulob sa highest priest nga mosulod into the most holy place. Nag-share na to ni Brother Bong nga ang usa ka high priest nga mosulod na gani sa most holy place, ang iyang sanina na siya bells gagmay kay bagting daghanang bells sa tumoy sa iyang sidsid ang sanina. Insakto nag-ingon ni Brother Bong sa tuwa nga sa iyang hawak na higot nga ang tumoy ang natuwa dito sa gawas dito sa holy place. Kay tulong man siya ang outside court, ang most holy place, ang holy place, ang most holy place. Sa most holy place na dito ang uban nga mga priest. Ang high priest na magkasunod. Masayop siya karon paghimo sa presentation di sa Ginoo, mamatay na siya katong mga bells sila matingog. Kung di na to matingog mors ka wala gid kay magsige man sa tuyok dito sa most holy place. Kung ang mga bells dili gani na motingog, basabot namatay siya, nakasala siya sa tubangan sa Ginoo. Magwa siya, pag abot niya sa Ginoo nata siya misrepresentation. So because God is holy, if you misrepresent the Lord, mamatay juga. So biraho na lang na siya. Kabalo na silang patay na kay wala naman pila ka minutes silang paminaw nga wala na tingog ang bells. So sabot katong priest patay na sa sulod. Pareho atong kuan pastor no tong gikan bang murag nasam i-correct mo lang ko kung nasayo ko pero ang story ba murag naay gera unya ang Ark of Covenant dito na sa lain nga lugar so karon ilang iuli ang kuan niya kay ang gakarga pastor kay mo kay murag nahulog man ang Ark of Covenant unya i-attempt og salo sa katong nagkarga namatay ang nagkarga Si Usa, okay to? Si... Okay, grabe.
grabe ka holy gyud no nga kanang kita pag tawhano nato no gusto nato i-save pero wala gyud ay kakayahan mo save sa Ginoo no. Inana ba kay iya man tong i-try i-save paghulog sa covenant. Pero gipasabot dito nga wala bisag siya basta kita tawo wala gyud ay kakayahan mo save sa Ginoo. Wala mong gutak gidiot wa maganitas kumingking sa iyang power no. Yes, Pastor. Representation ato holiness. Because God is holy. And before Him, we are not holy. Kay sinful kita in nature. Kay perfect man. Nagira to, the time to ni Saul. Nakigira sa Palestines. Karon, gibdala nila dito sa gira ang katong kuan Ark of the Covenant. Para karon di gisimba nila, di balikin lang singgit nila kay naa ang Ark of the Covenant. Karon distin naman sila nga mapirdi og mamatay si King Saul o si Jonathan nga iyang anak. Buta sabot na bisan pa naa sa iya ang presensya sa Ginoo. Kay una ningon na Ginoo sa kay Saul, ang akong espiritu kukuhaon ko sa imo, ibalhin ko sa the one most worthy. Ingon siya, to the man after my own heart. Ningon na siya. Ningon si Samuel, I will give to the man whose heart is after God's own heart. Muna siya si David. So nisipara na gyud ang espiritu sa kay Saul. Si Saul karon ga-struggle siya karon. Out of pride wala siya ni-humble sa Ginoo. Wala po siya mag-repent. So karon namatay ko sila sa gira. So karon lipay pud kay ang mga Palestinians kay nakuha nila ang Ark of the Covenant kay kanang Ark of the Covenant represent the presence of God. So panalangin, gitubad nila sa ilang Dios nga si Dagon. Nya revolto man si Dagon. Ang ilang revolto pagkabuntag nahulog man. Pagsunod adlaw nagtubog. Unya karon sa sunod adlaw gitugkan sila hubag. So karon naman form sila maglima ka tubok na form og boys kanang hubag, gibutay padala nila sa kuan, gipadala nila sa kuan sa karosa giguyod sa baka. Itawag na ox. So ka mo oxen. So pagkaron pagguyod ana sa kuan, ningon siya kung iyaha gyud sa Ginoo, ibalik ni siya sa mga Israelites. Gihatod tinon ang baka, walay nagtimon, naabot gyud didto. So nalipay ang mga Israelites. So karon nalimot ako kitsa itong ngalan nga Israelite nga pag-abot siya ang balay napanalingan na itong balay kanang ilang harvest ng dubli ang ani because of the presence of that covenant box. Karon pagkabalo sa uli dito nadugay to siya si David na nahimong king gikuha to ni David. So sunod na gyapon to nila ang gihimo sa mga Palestinians nga baka ang ipaguyod. Pero ang nalimot sila i-reviewhon ang balaod, ang law magibutan ni mo. Pag-usaon pag-alsa na ang covenant box. Na walay lain kundi mga Levites o mga priest. Unya dili ibutang site, dili kundi alsahan ko siya na nana siya ni barag ituhogon alsahon mo. So muna siya so karon kay gigamit nila oxen magyapon. Karon kay napandol tong baka. Nya matingala ka ngalayo kay tong mga Palestinian siya. Gitravel siya wala gyud mapandol nya sila napandol na. Ginoo. Ang Ginoo as a reminder to us nga sundo nato siya. Pwede nato siya nga sundo nato ang atong gusto. Kaya ang gusto sa Ginoo alsahon siya sa mga Levites or priests. Pero ang sa ato ibutang nato karuhay para murag grande nga presentation nga tarwahe dakuan karwa tayo ana ba nami lahi ba atong presentation. But simple kay Ginoo, it represents the holiness of God. So ang mga priest lang pud mismo makaalsa sa iha because priest represents the holiness of God. Ingon na siya kung makita na po ningon si Brother Bong sa tuwa, muna may sirob dito sa babaw, anang sa covenant box. Ang sulod sa covenant box, ang katong mana,
ang katong kuan kanang rad ni Joshua nga ni Aaron nga namulak o kaning kuan mana katong rad o katong Ten Commandments. so sakto sabat kayo so but na ang representation niya makita nimo matingala ka ngano nga pag-abot ito sa Calvary katong gibutang na siya sa kuan katong gilubong na si Jesus Christ sa tomb naapoy duwa ka angel ga represent nakabantay mo ana nganong ingon ana siya na meet ni Mary Magdalene dito duha pud ka anghel Tama. sometimes yung tangano because Jesus Christ represent the covenant box. Number 1, He is the manna, He is the provider. Provided by the Lord to save us. Number 2, unsa ang rad? Through Him, we have life. Kay sa tanan nga mga nagubot man tong mga leader sa kuan sa dito sa wilderness. So gibutang ilang mga staff tanan. Kung kinsang tinuod ka leader, manahon o mabulak ang iyang kuan, iyang sungkod. Nya si Aaron man lang. Kay gi-question magkaron ang authority ni Aaron og ni kuan ni Moses. So gituon sa Ginoo, sige kung kinsa pilion sa Ginoo ang iyang rod mamulak siya nya mandahon. Makita mo ngano gisulod siya sa covenant box. What is the representation? Ingon na si Jesus Christ sa toa. He died for us, but He gave us life to us. Siya nagpakamatay sa toa, pero siya po mahatag kinabuhi sa toa. Imposible ko na usa ka sungkod na lang niya, walay gamot, wala tanan, mamulak sa niya, manahon pa jud. So, unsa ang tawag na po katong 10 Commandments, katong stone tablets, nabutang dito ang 10 Commandments. Without Christ, we cannot comply the commandments of the Lord. Siya ang fulfillment sa promise. Namili kayong presentation ni Perbong sa Tuajod. Na na-amaze ko ni Kulami kaya siya because Jesus Christ is the center of what we are and what we have. Anong gayon ko nga? Christ is center of what we are and what we have. Sabot sa atong kagalingon og naa sa tua, Jesus Christ sa Jud. Munang katong Romans 11:36 para sa iya gyud tanan. Asa ta dapit? Wala. Because we are a mere clay and He is the potter. Kung sa may ato i-present sa iya nga mere clay man lang ta. Siya potter. So makita na to ang goodness sa Ginoo. Nang nakita ko ang presentation ko ning ko nga ito sa mitap ning ko nga sa ulihi kung mahimo lang likayan na to ang pagkasala kayang sin separate us in the presence of the Lord. Muning nasiparar kita ang muning siya katong Romans 5:12 Romans 5:12 present atong one man nga nakasala nagsulod diri sa kalibutan ang naghimo sa nakaingon nakasala tatanan. Mayon makausay iyahara matusok man tay labot. Pero sa sisaon na to atong kasing-kasi, wala ba ta makasala? Dili ba ta makasasala? Bata arrogante? Dili ba ta self-centered? Dili ba ta selfish? Kana lang ang kriteria gisultihan ako. Pareho gyud tatanan. Ako ura gyud ni, oy, bahala ka diha. Salbahon sa ako ang kagulingon unya ra ka. Ana gyud atong kinaiya. By nature, ingon ana tagino self-centered jud ta. Pero pag abot ta sa atong Kristiyano nga panginabuhi from self-centered to Christ-centered. Siya na jud og walay lain. Dili man ta ingon perfecto jud nga lami jud siya kaayo. But kanang we are changed from glory to glory tungod ni Jesus Christ. Ginausog niya ta sa himaya sa Ginoo. Hinahinay dili na siya abrupt. Kaya kung i-abrupt na to siya, ginatake na po na to ang glory. Kung atong kay Brother Bong kanina nga, kasi pag-worship na to, kasi mukanta ta, murag ingon siya. Pero kung kuan siya, when we clap, sometimes we clap because
We enjoy the song. We enjoy its message. We express our gratitude kung maklap kita to honor God. Depende na karon nimo, depende na karon as an individual to have that intimacy to the song of worship, to the heart of worship. Kanang katong kanta nga, the heart of worship, sige, ito na niya. Kadungog man ang heart of worship, nalimot ako sa tono niya. Ang usa ka pastor, ang mga musicians niya, kuan na kayo, nag-focus na kayo sa perfection ba sa music, ba kinang perfect ang tone, kanang mo gitar, kinang gwapo yun ang tono, perfect yun tanan. Ang tono, gwapo yun. Nya kinala ang makanta, gwapo yun kag tingaw, perfect yun kayo. Gwapo man siya, wa man siya, pero nakita sa pastor, nga murag dili na mahimaya ang Ginoo. Gitan-aw na nila ang kuan karon. So sa ulihi, ang pastor gikuha niya mga musical instruments. Motong nag-compose siya kanta kanang The Heart of Worship. Kaya usay kita bisan abi nato lang ginimayan atong Ginoo. Abi nato para gid sa iya ha. But kung deeper than that, dili day siya kundi kita. Pareho lang karon, ibalik ko karon katong giingon ni gipangutana ni Flor kanina nga, sada baka mo plano kita? Kuwapo man ang magplano, pero ihatag yun nato sa Ginoo. Kaya una, kung dili nato ihatag sa Ginoo, number one, wala ko kita kabaloon sa ugma. Mutong nag-warning si James. Wala ba, kabalo ba kag unsa ang imong kinabuhi? Wala ba kakabalo nga pareho riyatag yamog paghayag sa adlaw wala na ka? Pinakasakit nga kamotoran tinuod. How about na lang ningon si Apostle James nga, how about kung kabubuton ni sa Ginoo mo na akong himuon? If this the Lord's will, kung kabubuton kini sa Ginoo mo na akong himuon. So, mas lalom siya, pero karong gabi ako lang ma-share nga, labi kay Lord, ang conviction sa akong kasing-kasing, Lord, I really want to be in your presence. That someday when you take this life, I love to be in your presence, to see you face to face. I love to walk that stones of fire before your presence, worshiping you. Kaya lami siya tayo yun, tinood. Regardless of kung sa atong life condition or situation, ang atong pinakasentro sa atong desire is to be in the presence of the Lord. Why? Kung katong ang mga Israelites dito sila sa wilderness, na ay duha ka representation sa presence sa Ginoo. The clouds of fire and the pillar of clouds and the pillars of fire. So moto duha ka pillars na kung magabi kalayo, kung maadlaw, clouds. Wala niyong mabantay nga katong mga Israelites wala jud naabutang dito sa Bible nga wala madunot ilang sanina. Nag-adjust ang ilang height nga dagko sila pero katong ilang sanina pag sa Egypt mauro gitong sanina wala gid mo usab. Wala sila man ilis dito, gibutang kana sa Bible. Ang ilang sandals wala pud madunot. Nya 40 years sila in the wilderness. Wala madunot ilang sanina. Wala mapudpud ilang sanilas, ilang sandals. Ningon jud Ginoo diha. Ningon si Moses nakawala niyo makita nga nagko mo gikan ubang mga gagmay nadagko niya inyong sanina na sa inyong lawas wala inyong mahubo mao ra gyapon. Ang inyong masandal, sinagko inyong mga tiil, pero marag yapon isorb niyo from the land of Egypt to the wilderness. Gunsay pasabot nako. If you are in the presence of the Lord, we are provided. We are comforted. We are protected. We are provided. We are protected. We are comforted. Makita na ito, munang wala ma-appreciate sa mga Israelites.
And a warning to all of us na ayaw jud bagol-buli ang Ginoo o mga leaders. If you murmur against leaders, kay all leaders are ordained by the Lord, you are murmuring against God. Murmuring is an act of rebellion against God. And the punishment of rebellion is death. Muling daghang kay nga matay. Tanawa si Moses. Moses, speak to the rock and the water will flow. Sa kasuko ni Moses sa mga tao, may misrepresentation. Gibunala niya ang bato karon. So ang sulti si Ginoo, Moses, you will never enter the promised land because you dishonor me before my people. But sabot ang tong action, kung masayop kita diya sa Ginoo, we have a misrepresentation of that name given to us, the name of the Lord Jesus Christ. So mao po na akong ma-share. Daghang salamat kayo sa dahil nga naka-share ko sa inyo nga makadugay itong pagsimba sa Ginoo. Salamat, Pastor, and welcome kay Alba. Thank you. Thank you. Thank you. Sorry, nanika ayo ko. Thank you, Pastor. Si Dailus, murag nakadungog ko. Kinsa ganitong tawo, Dailus, nga nag-ingong ka? Si Usa? Ansa to? O si Usa, siguro to. Itong murag namatay. Kuan ka, 10 Commandments, itong stone. Katong nagkarga na siya, gimension nga ngalan, si Dailus. Usa. Murag, ambot si Usa ba to? Si Usa. Katong nagkarga? Katong murag namatay? Katong namatay? Oh, namatay. Nagsalo sa... Ano? Okay, so, salamat, no? Dailus, na aka idugang? Na aka i-share? Wala. Koy ika. Okay, so, medyo lami paunta, magtaas-taas pag-discussion, 10:23 naman. So, diretso na lang tagkuan, diretso na lang taog prayer request, tapos salamat di ay usog sa Ginoo, no, sa kuan sa kinabuhi ni Bong kay naka-share, gigamit po siya sa Ginoo nga makadala sa pulong sa Ginoo o pagtulunan, no, gikan sa Ginoo maabot sa atoa. Thank you, Brad. Dayon, kuan ka ng kung naatay prayer request, pwede lang man po nato isingit ato ang pasalamat, no? Kung naatay gusto ipasalamat sa Ginoo nga kuan for the whole week or sa mga niaging mga bulan, no, nga wala na share. So, isabay ra nato ang pasalamat ug ang prayer request. Okay? Ako na lang maglista. Ay, namas day Alba di ay. Ay, niingon naman kang ikaw. Di mo gamit yung pag-ong notebook day Alba? Dili, nagamit na Okay. Next week na po. Sige, kisa gusto pasalamat o naapoy prayer request. Yeah. So, ato idungo ato ang mga ulo o ato ang bation ang presensya sa Holy Spirit o presensya sa Ginoo o isangat ang atong mga prayer requests. You're giving your life for me, and you have shared the virgin victory. You make me wait for your goodness. You are the Christ in your goodness overflows to vast to high. You love has rescued the smile. Your spirit overtakes me. Tonight I have overcome with battles you have won. Far apart. You give me life for me. You have territory
goodness you are. Christ in me, you give life for me. You have changed glory and victory. You made me worthy of all your goodness you are. Christ in me, your goodness overflows. To last, to hide, your life has rescued. Your spirit overtakes me. Today I have overcome many battles you have won and won. You've given me life for me, and you have given glory and victory. Make me worthy of all your goodness you are. Christ, you give me life for me, and you have changed glory and victory. Make me worthy of all your goodness you are. Christ in me. The greatest kingdom you the praise. I was amidst your name, you overcame. How great is the kingdom you reign. I was amidst your name. Wow, that's beautiful. Okay, we close tonight. Tonight ninyo din ha, diri sa ako is 9:21 a.m. Okay, Heavenly Father, we just want to praise you and thank you, Lord, for this day, oh God. As you have said in your word, Lord, when one or two are gathered, you are in the midst of us, oh Lord Jesus. We just want to praise you. We want to glorify your name, oh Lord, for your goodness, Lord God. Your majesty, you are our King of all kings, oh God. You are our greatest love, O Lord. You are our majesty. You're awesome, God. You're amazing, God. You're undescribable, O God. You are the beginning and end of our life, O God. You are the Alpha and Omega, O God. We just want to praise you and thank you, Lord, for everything that you have done into our lives, O God, for each one of us here, si Brother Bong, si Inday Miraflor, Pastor Roy and Jackie, even for Alba, for Inday Luz, oh God, special prayer for Inday Luz for healing, oh God. Touch her body right now, oh Lord Jesus. Give her comfort, oh God, provision, and even for a negative COVID test, oh Lord. So, para mapadayon ang iyang treatment, oh God, Father. Oh Lord, we ask for forgiveness, oh Lord, for our shortcomings, oh God. Okay. I know we're not righteous, Lord. It's only you who are righteous, oh Father. And
Lord, we ask for your continued guidance for us and wisdom, and nga dili mi maduol sa mga pagkasayop, O Lord, nga mapandol mi, Lord, makasala mi, nga we can say bad words not pleasing in you, O God, not pleasing sa among family, o sa bisag pinsa, especially nimo, Lord, nga we fall into sin sometimes, but we ask, Lord, for your continued wisdom, Lord, nga we want to be holy like you, Lord, that we want to be nga mahimo mi nga pleasing sa imong pagtan-aw, O God. So Lord, we just want to ask for your forgiveness, O Lord God, for our shortcomings nga among mabuhat, O God, Father. And we thank you, Lord, because you are there to protect us, Lord, to guide us, give us wisdom, O Lord. And in your word, O God, we have guidance, O Lord. And that's our prayer, Lord God, that we continue to seek you in our lives every day, morning and night, Lord. We will continue to pray and ask for your wisdom, ang imong word nga mo'y makapabuhi namo, O God. We just want to thank you, and for all this, even for the prayer requests for each of us, O Lord, our family, for our health, for our provisions sa among mga kinahanglan, O Lord, protection, Lord, sa aning COVID, O God, nga mo'y makapaluya sa among lawas, Lord. We ask for good health for all of us, O Lord Jesus. And sa among mga anak, unsahay wala, we cannot be with them all the time, but we ask, Lord, that you just continue to protect them kung asa man sila, na naslay independence, O God. We ask that you will continue to be with them, guide them, Lord, lead them the right path, O Lord, that they will continue to have fear in you, Lord, that they will seek you in their lives, O Father. And for us right now, kita tanan, even for our batchmates nga wala ka appeal nato karon, we continue to pray that there's a time that they can also join us, Lord, because this group is very meaningful and is very fruitful in us, O God, that we will be blessed by your word, O Lord. And for me personally, I'm so blessed even to hear the word today, that it enriches me personally in my growth in my walk with you, oh God. Thank you so much. Thank you for sending people, especially, Pastor Roy, Brother Bong, in the Miraflor, even Alba and Luz, oh God. We were so blessed by the word today, oh God. Thank you so much for the presence of each one, oh Lord, that we continue to seek, Lord, our God, Jesus Christ, to be the center of our lives, oh God, that we will be focused on Him, that our lives will be centered to God alone, in Christ alone. Even for the music, oh Lord, so meaningful, oh God, that the Christ should be in us, in me personally, or in each one of us, that it will be in us, in our lives. And all of this because of you, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you. Katungkuan last song tong Christ in Me ang ga-compose ato anak ni Pastor og iyahang in-law. Tama, Pastor, no, si Ram o si Mary Bell. Tingnan natong bata nga nagkanta. Gifted yun. Isa tingalas bata, Pastor?